Purihin po ang Diyos at ang atin namang tatalakayin ngayon is about the God I worship. Yan. The God I worship. Sa buhay natin ngayon, napakahirap, minsan, sino ba yung ginodiyos mo ngayon? Sino ba ang iyong pinapanginoon ngayon? Yan. Dapat mabuhay tayo sa mundo na dapat kilala natin ang Diyos. Ito na yung, sino ba yung ating pinapanginoon? Sino ba yung ating pinapriority? Binibigyan natin ng focus. Amen ba? So, tayo po'y tumayo, panandalian, at basahin po natin ang ating teksto na matatagpuan sa awit 96, verse 4 to 6. Sabay-sabay po nating basahin ang teksto ng awit 96, verse 4 to 6. Sabay-sabay po tayo. Si Yahweh ay tunay na dakila, marapat na papurihan higit sa sinumang Diyos. Siya'y dapat na igalang, ang Diyos ng sanlibutan pawang mga Diyos-Diyosan. Si Yahweh lamang ang may likha ng buong sangkalangitan, siya'y puspos ng karangalan at ng kalwalhatian. Ang lakas niya ay kagandahan ay sa templo mawamasdan. Tayo po yumuko. Ama namin Diyos na dakila, purihin ka, Panginoon, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Tunay nga po, ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu ay inaanyayahan po namin sa aming kalagitnaan sa oras na to. Pabuksan po, Panginoon Lord God, ang aming spiritual ears upang ang lahat ng aming mga mapapakinggan sa oras na ito, O Diyos, ay tunay nga pumasok sa aming mga tainga, O Lord God, na mapakinig namin ang lahat, O Diyos, at tumimo sa aming mga puso at ito'y lumago, Panginoon, ng may katunayan, Panginoon Lord God, ng pagsunod sa iyo, O Diyos. Sa aming paglakad, Panginoon, patuloy mo kaming samahan at bigyan mo kami, Panginoon, ng lakas, O Diyos, upang ang lahat ng bagay na aming matututunan sa oras na to ay ikaw, O Lord God, ang siyang magpapalago nito, Panginoon. Salamat po sa iyong kapurihan, kawalhatian, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Doon pa lamang po sa ating titulo, The God I Worship. Meron ba tayo na kung minsan, ano ba yung aking pinapanginoon ngayon? Sa taong 2020 na simula, magtatapos na ang Enero, ano ba yung aking pinaka-focus or pinapriority? Kung titignan po natin ang buhay ng isang Kristiyano, kaya nabanggit ko kanina, kung walang Diyos sa buhay natin, kung hindi tayo marunong pumuri sa Panginoon, o wala tayong tamang relasyon sa Diyos, lahat po tayo walang kwenta sa mundo. Walang halaga. Walang purpose. Para tayo lang sa pangka, na walang timon, na walang sagwan, na dumadalo doon sa anumang ihip ng. Kaya dito sa ating pag-aaralan, malalaman ba natin yun kung sino ang ating Panginoon? Ang nakakalungkot minsan sa Kristiyano, gayon din sa mga hindi mga mananampalataya, ang nagiging buhay kilala sa Panginoon instead na Panginoon is pahingi noon. Pahingi noon, pahingi noon, pahingi noon instead Panginoon. Masikit man na marinig sa ating mga tainga ang ganong pananalita, pero minsan yun ang katotohanan. Pero, bakit mahalaga na alam natin
kung ano ba ang tunay na pagsamba. Ano ba ang sinasabi nasyon ng pagsamba? Sabi po dito, ang pagsamba daw po ay angkop na tugon sa banal na kalikasan ng Diyos. Anong ibig po sabihin dito? Sabi po, a worship is the appropriate response to God's divine nature. Pag sinabing divine nature, yung pagka-Diyos na kalikasan ng ating Panginoon. Sa ating buhay, noong mga nakaraan at sa mga kasalukuyan at sa hinaharap. Kaya kung titingnan po natin dito, ang definasyon po natin, ang pagsamba ay mga angkop na tugon sa banal na kalikasan ng Diyos na ang kanyang mga nakaraang aksyon at mga hangarin sa hinaharap. Yung pagsamba po natin, ano ang form yan? Umaawit ka, lumuluhod ka sa Panginoon, gumagawa ka ng paglilinis dito sa simbahan, many form of worship. Simple. Nag-a-arrange ka ng mga upuan, naglilinis ka ng mga electric fan, Nababless ako doon sa mga youth ngayon, Kahit hindi sila sabihan na maglinis nung electric fan, nakita ko sila kahapon, palakpakan natin ang Diyos sa mga buhay nila, Pag nakita nilang marumi na, talagang naglilinis sila. So, nakikita po natin, it's a form of worship. Ginagawa nila yon hindi para sila ay sumikat, hindi para ipamalaki nila sa kanilang sarili, kundi ginagawa nila yon para sa Panginoon. It's a form of worship. Kahit anong gawin mo, basta ginagawa mo para sa Panginoon, is a form of worship. Sa istorya po sino nakakakilala kay Paul, kay Silas? Kay Pablo? Naalala niyo yung kwento? Acts chapter 16, verse 16 to 39. Diba? Ang nangyari doon ay nung makulong sila Paulo o si Paul at si Silas, diba? Nagkaroon ng himala. Na habang sila ay doon nasa kulungan, nakagapos yung kanilang kamay, pati yung paa. Anong ginawa nila? Sila ba ay nanggulo doon sa kulungan? Ilabas nyo kami! Ilabas nyo kami! Wala kaming sala! Anong ginawa nila? Sila ay umawit sa Panginoon. Naghimala. Nagkaroon ng himala. Dahil sa pag-aawit nila, ay nabuksan yung kulungan. At yung bantay ay natulog. Tapos sa pagkagising nung itong bantay, nakita ni Paul na magpapatiwakal. Pero ang sabi ni Paul, tinigilan siya. Tingnan niyo po ang kabutihan ng Diyos. Sa pagsisimpleng pag-awit, sa pagsimpleng pagdasal, may himala. Amen? Kaya sa buhay Kristiyano, anumang mga nangyayari sa buhay natin, mga pagsubok man, kagibatan man, tulad ni nila Paul at Silas, umaawit sa Panginoon, nagdarasal sa Panginoon, ginawan sila ng himala. Tingnan niyo po Sa Biblia, may dalawang
uri ng pagsamba. Isang tunay na pagsamba at isang hindi totoong pagsamba. Alam nyo ba yon? Tingnan nyo po. Sa John chapter 4, verse 23 to 24. Ang sabi dito, darating na ang oras at ngayon na nga. Sabi doon, na ang mga tunay na mananamba ay sasamba sa Ama, sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayong sumasamba sa Kanya. Sino daw? Humahanap. Yan. Ang Diyos ay Espiritu. Sila na sumasamba sa akin ay dapat sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. Hindi nun nakalagay dito, sumamba ka dito sa aking relihiyon. Sumamba ka dito at dito lang ligtas. Wala po ano. Ang sabi po dito, dapat sumamba ka sa Espiritu at sa katotohanan. Dahil ang Diyos natin ay Espiritu. Pero ang hinihingi niya, sino ang hinahanap niya? Hinahanap ng Ama ang mga gayong sumasamba sa Kanya. Kung bukal ang ating puso at totoo ang ating pagsamba sa Panginoon, kailangan ang ating layunin ay dapat sumamba sa Espiritu at katotohanan. Bakit ang katotohanan minsan mahirap tanggapin? Nakita na natin, may mga ebidensya na. Pero minsan, sa ating batas, ano po, pag may pera ka, laya ka. At yung mga mahihirap, sabi nga niyan, dilis lang, nahuhuli at nakukulong. Nung napanood ko sa reel, sabi niya, ito po, nahuli namin na nagdakaw ng sardinas. Sabi nung isang pinuno, o sige, kulong na yan. Isa naman, ito po, nagnakaw ng bilyon-bilyon sa kaban ng politiko. Sabi ng pinuno, ay hindi, kailangan munang imbestigahan bago makulong. Tingnan niyo po, ano. Kaya kung hindi natin alam kung ang at sino ang ating Panginoon na sinasamba, dadaya tayo ng mundo. Pangalawa, ano yung false o peking pagsamba? Ang sabi doon sa Mark chapter 7, verse 6 to 8. Sumagot si Jesus sa kanila. Ano po, ano? Tama ang pagkahayag ni Isaias patungkol sa inyo. Mga paimbabaw. Sino nagsasalita? Jesus. Ito ay gaya ng nasusulat. Iginagalang ako ng mga taong ito sa pamagitan ng kanilang mga labi. Anong ibig sabihin doon? Ino-honor nila ang Diyos pero sa kanila lamang salita. Hindi sa puso. Sa nguso. Sa pamamagitan ng kanilang mga labi, ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Yun, tingnan niyo po ano. Yung isa, sa true worship, kailangan ang requirement ay dapat sambahin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Nakita dito, doon sa fake of false worship, ay kilala nila ang Diyos, pero nagsasalita sila, dito lamang aabot sa labi, hindi umaabot sa puso. Kasi nga malayo. Tingnan niyo po ang pagkakaiba ng true worshiper at false worshiper. Ang tanong, saan ka ngayon dito? Doon lang po, Pastor, saat. Na. Wala pong ganon. Dapat i-design mo ngayon sa buhay mo. Saan ka ngayon? Sa true worshiper o
o false worshiper? Kaya mahalaga maintindihan natin. Sino ba ang iyong sinasamba ngayon? Sino ba ang iyong pinapahalagahan ngayon? Point number 1. Sino ba ang Diyos sa buhay mo? Sino ang Panginoon mo? Ang sabi po dito, ang Diyos na aking sinasamba ay tunay na Diyos at iisang Diyos. Amen po ba? Sino naniniwala doon? Iisa ang Panginoon, iisa ang Diyos, pero may tatlong persona na lagi po nating sinasabi. Ano po? At yun ang ating stand. May God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. But there's only one God. The Trinity, the Triune God. Na anong ibig sabihin? Na ang Diyos lamang ang kinikilala, minamahal at sinusunod bilang Panginoon ng aking buhay at wala nang iba. Kung tunay na sinasamba mo ang iisang Diyos, kailangan, hindi ka mamimili. Kailangan meron ka iniistanan o tinatayuan. Hindi pwedeng maging dalawa. Alam niyo sa Matthew chapter 6 verse 24, regarding the mammon and God. You cannot serve two masters at the same time. Kailangan mong pumili ng mahalaga doon sa mga bagay na yun. Sa material bang bagay, sa mammon, or sa Diyos na may gawa ng lahat, na magbibigay sa iyo ng lahat. Kaya duman pa lang, sa punto natin, siya ang pinakamahalaga sa aking buhay o sa ating buhay. Kung tunay na ang iisang Diyos, na mayroon ka na sinasamba mo ngayon, kailangan mo na bigyang halaga ang Diyos sa buhay mo. Na wala kang iisipin na ibang sinasamba at inuuna. Tulad ngayon, araw ng linggo, araw ng pagsamba. Dito sa atin, pag sinabing linggo is araw ng pangilin. A Sabbath day. Pero every day is a Sabbath day. But nakagawian natin, that the Sunday is the Lord's day. Even though every day is Lord's day. Pero bakit mahalaga? Na tayo'y nagkakatipon, nag-gather together, nag-praise and worship, sumasamba sa Panginoon. Nag-aalay ng pasasalamat. Dinadala tayo dito para tayo'y magkaisa para siya ay papurihan at bigyan ng papuri na mataas ng pagsamba at pagwalhati sa kanyang pangalan. Dapat ang buhay natin ay inaalay natin sa Kanya. Inaalay ba natin sa Panginoon? Doon sa ating Panginoon na ating sinasamba, yung ating buhay. Or mayroon ka pang sinasabi natin, reserba. Kay Jesus lamang tayo umaasa para sa ating kaligtasan. Wala lang iba. Or mayroon pa bang iba? Wala na. Kaya nga naganap ang una sulat, ang John 14:6. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Sino yung Him doon? Jesus.
ang Diyos na may gawa ng langit at lupa at tagapaglikha ng tagapagligtas o ng kaligtasan sa ating mga mananampalataya. Ang sabi sa 1 chapter 5 verse 20, at nalalaman natin na paparito ang anak ng Diyos. Kung nalalaman natin na iisa ang Diyos, doon sa punto natin, number 1, kailangan maintindihan natin na itong si Kristo ay naparito, para tayo ay mabigyan ng pagkaunawa. Upang ang ating makilala siya ng totoo. At tayo'y nasa Kanya na natotoo. Ito po sa makatuwid ay sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Ito yung patunay na si Jesucristo at ang Panginoon natin ay Diyos. Kaya kung may nagsabi po sa inyo, nagtanong sa inyo, talaga bang si Jesus ay Diyos? Dalhin niyo po sa 1 John chapter 5 verse 20. Sige, basahin natin kapatid ang sinasabi ng 1 John chapter 5 verse 20. Dito pa lamang makikita na ang Diyos natin, na si Jesus ay Diyos. Pinapaalala dito, pinapaalam sa atin lahat na nalalaman natin na paparito ang anak ng Diyos, tayo ay binigyan niya ng pagkaunawa. Bakit pagkaunawa? Binigyan tayo ng pagkaunawa. Ano sa tingin ninyo? Binigyan tayo ng pagkaunawa dahil hindi natin alam, anong mayroon sa kalangitan. Alam niyo ba yun? Kasi hindi natin alam, hindi dinescribe sa atin, nung tayo pa'y makakasalanan, ano bang mayroon tayo sa hinaharap? Kaya yung pagkaunawa natin, limitado lamang. Pero pinapakilala dito na may Diyos tayo, na ito ko nga si Kristo, dapat makilala natin siyang totoo. Hindi dapat natin baliwalain. Ang nire-require dito, totoo, pagkakilala. Kung wala tayong magandang pagkakilala sa Kanya, hindi natin mararanasan at yung mga sinasabi ditong pagkaunawa, hindi natin maunawaan. Kasi wala sa ating si Kristo. Pero kung may Kristo tayo na sinasabi dito, meron tayo buhay na walang hanggan. Tingnan niyo po. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Tingnan niyo po sa tunay na ating pagsamba sa Panginoon, pakita natin na ang Diyos ng ating sinasamba ay iisang Diyos. At wala nang iba. Wala na tayong tinatawag pang ibang Diyos, kundi ang Panginoong Jesucristo lamang ang dapat tawagin. Di po ba? Sabi doon sa John chapter 17 verse 3, ito ang buhay na walang hanggan. Di ba? Binigay sa atin yung buhay na walang hanggan. Makilala kanila at ang isa at tunay na Diyos at ang makikilala si Jesucristo na iyong sinugo. Tignan niyo po yung connection ng dalawang to. Na siya nagbibigay ng buhay na walang hanggan, itong si Jesucristo, na dapat ang tao ay dapat makakilala sa Diyos na siyang sasambahin at pupurihin, na siya ang tunay at iisa at siya ang sinugo ng Panginoon. Wala nang ibang sinugo. Hindi si Muhammad. Hindi si Confucius.
kundi ang Diyos na sa Jesucristo lang. Ayan na malinaw na malinaw. Kaya dapat malaman ng isang mananampalataya kung sino ang kanyang sinasamba. Di po ba? Sa buhay natin ngayon, kailangan i-prioritize natin. Makita na ng buhay natin na itong si Jesus na sinugo ng Ama ang siyang ating lang pupurihin at sasambahin. Di po ba? Alam natin that God ay Diyos na naglikha ng langit at lupa. Wala siyang simula at wala siya ding katapusan. Kaya nga sinabi doon, di ba? He is the Alpha and the Omega. The beginning and the end. He is not created, but He create the universe. He create us. The Creator. Ginawa tayo ng Panginoon. Kaya minsan nakakalungkot. Nung makita ko yung every taon na nangyayari doon sa, sino yung nakakapanood doon sa Quiapo? Yung Nazareno. Yung Black Nazarene. Kung titingnan nyo po doon sa Psalms chapter 115 verse 4 and 7, nakikita nyo po yung mga sample ng kanilang unbiblical way, form of worship. Kasi kung babasahin po natin ang 115 verse 4 to 7, sabi po, hindi ko na yata nailagay yan. Sabi doon, ngunit ang kanilang mga Diyos ay yari sa pilak at ginto na gawa lang ng tao. Sabi doon, may bibig sila, ngunit hindi makakapagsalita. May mga mata, ngunit hindi nakakakita. May mga tainga, ngunit hindi nakakarinig. May ilong nga, ngunit hindi nakakamoy. May mga kamay, ngunit hindi nakakahawak. May mga paa, ngunit hindi makalakad. At kahit munting tinig, ay wala kang maririnig. Awit 115 verse 4 to 7. Idolatry, is the most, sabi natin, kasalanan sa mundo. Kaya minsan, ang ating bansa ay hirap. Dahil sa ganitong form of worship sa idolatry. Alam natin yan. At kung babasahin natin ang the Old Testament, in the time na Moises, ang gumawa ng golden calf ang mga Israelita noon at kanilang sinamba yung mga rebultong yun. Doon galit na galit ang Diyos sa kasalanan ng idolatry. At sila'y pinarasahan ng Panginoon. Kaya kung hindi tayo magsisisi at kilalanin ang tunay na Diyos, mapapahamak po tayo. Kaya gayon na lamang yung mga Christian churches, na pagdarating ang ganyang panahon, ay grabe yung pananalangin. Para yung galit ng Diyos, sa ating bansa, na hindi naman nawa sana bantog. Kaya pakinggan natin, yung sinasabi ng Diyos.
at sumunod tayo sa kanyang mga utos. Pangalawa, ang Diyos na ating sinasamba ay banal at matuwid. Matuwid ba ang Diyos? Banal ba siya? Pag sinabing banal, walang bahid na kasalanan. Walang bahid na kasalanan. Dapat dito, ang ating pamumuhay ay dapat makita ang kabanalan. Sa paglakad natin bilang isang Kristiyano sa mundong ito, makita nawa ng Diyos na tayo ay patuloy na lumalakad sa kabanalan. Na tayo na tumanggap sa Panginoon at sasabihin, ako ay Kristiyano, dapat mayroon kang kabanalan. At mayroong sinasabi natin, katwiran na sumusunod sa Diyos. Ang Diyos natin ay dalisay at walang bahid na kasamaan at kasalanan. Tingnan niyo po naalala natin nung nakalipas na ating serye regarding po doon sa Christmas. When Jesus, ay isinilang, ay hindi siya dumaan sa bagay na intercourse ng buhay mag-asawa. Kundi nilukuban siya ng banal na espiritu, itong sa Maria, para siya ay magsilang ng isang sanggol na may kabanalan, na walang dungis na kasalanan at kasamaan. Gayon ang kapangyarihan ng Diyos. At ang Diyos natin, ay napupuot sa mga makasalanan. O sa kasalanan, At minamahal niya ang mga makasalanan. Galit na galit ang Diyos sa kasalanan. Tandaan po natin yan. Pero minamahal niya ang makasalanan. Pumunta ang Panginoon dito para abutin ang mga nawawala, ang mga makasalanan, hindi po matutuwid. Pumarito ang Panginoon upang ang lahat ng makasalanan ay kanyang abutin. Ang simbahan, ay isa yang hospital. Tandaan po natin. Bakit? Ang simbahan ay dalahan ng mga broken-hearted. Dalahan ng mga may sakit patungkol sa spiritual. Dalahan ng mga makasalanan. Bakit? Kasi ito yung place para tayo ay mahil. At laging paalalahanan ng Diyos sa ating mga kasalanang nagawa. Hindi para ikaw ay down, kundi para iparemind sa'yo na mahal ka ng Diyos. Yun ang kahalagahan na kung bakit tayo may ganitong gawain. Ang kabanalan ay tinatawag, o kabanalan niya ay tumatawag sa atin sa pagbabago ng buhay. Ang kabanalan ng Diyos na sumasa atin ay nagbibigay sa atin ng buhay na kaayaya at kalugod-lugod sa Diyos. Dapat nating alaging alalahanin na tayo ay saved. Tinawag tayong santo ng Diyos. We are called the ambassador of God. Hindi pwede na ang isang ambassador ay puro basag ulo. Hindi ang isang ambassador ay maling-mali. Ang ginagawa niya, kung isang ambassador ng Diyos. Dapat ang isang ambassador ng Diyos, merong self-control.
mayroong pag-ibig. Hindi lamang sa mga bagay na material na bagay, kundi may pag-ibig sa kapwa, may pag-ibig sa anumang mga bagay na patungkol sa Diyos. At doon mangyayari yung pagbabagong buhay. Ang sabi doon sa Roma chapter 5 verse 1, kaya't yamang tayo itinuring ng matuwid. Itinuring na matuwid. Bakit sinabing, kayo mga matutuwid? Hindi ganun sinabi. Sinabi ay itinuring na matuwid. Bakit? Kasi noon hindi tayo matuwid. Hindi natin alam ang tamang daan. Hindi natin alam kung sino ang ating Diyos. Hanggat nang tayo ay nakakilala na sa Panginoon, ginawa na niya ang lahat. Doon pa lamang sa krus, yung finished work of Jesus Christ on the cross. Kaya tayo itinuring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi pagkakaroon ng pananampalataya ang Diyos, ang tao sa Diyos, kung walang relasyon. Sabihin mo nga, relasyon. Yung pananampalatayang yon, kung wala kang relasyon sa Diyos, hindi ka sasabihing maturing na matuwid. Kasi hindi mo maunawaan yung sinasabi nating pananampalataya. Yun ang nagpapabago ng buhay ng tao. Yung pananampalataya sa Diyos. Yung relasyon sa Diyos. Kaya nga dito, mayroon na tayong pakikipagsundo sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. The form of worship is you know who God is to you. Alam niyo kung bakit meron ditong pakikipagkasundo? Nagkaroon ba tayo ng sinasabi nating hindi pagkakaunawaan sa Diyos at sa tao? Meron ba? Meron bang binabanggit sa Biblia na hindi nagpagkasundo ng Diyos at ng tao? Meron ba o wala? Nagbabasa po ba tayo ng Biblia? The month of January is the Bible month. Pinoclaim ito noon. Pero hindi natin minsan nababasa yung ating Biblia. Nakipagkasundo po ang Diyos at ang tao dahil mayroon tayong kasalanan. Nawala ang relasyon natin sa Diyos. Kaya nga may 2 Timothy 2:5. Between God and men. Ang tagapamagitan ay si Jesus. Nahiwalay. Kaya nagkaroon tayo ng pakikipagkasundo sa Diyos. Dahil walang magagawa ang tao. Ano man ang gawin niya ng kabutihan, basahan sa paningin ng Diyos. Pero dahil sa kabutihan at biyaya ng Diyos, tayo ay pinagkasundo muli para hindi tayo mapahamak. 1 Corinthians chapter 6 verse 11. Ganito ang ilan sa inyo, ngunit kayo'y nahusgahan na. Ano ibig sabihin doon? Ito yung mga hindi tinatanggap na si Jesus ay Diyos. Ngunit kayo'y nahusgahan na. Kayo ay pinabanal na, kayo'y pinagaging matuwid sa pangalan ng Panginoong Yesus sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos. Yung mga hindi tumanggap sa Panginoon at hindi kinikilala si Jesus na ay Diyos, sila ay tinatawag na hinusgahan. At tayong pinabanal ng Panginoon at
pinaging matuwid sa pangalan ng Panginoon, tayo ay ligtas. Pero doon sa mga taong tunay na nananampalataya sa Diyos, tandaan po natin yan. Doon pa lamang sa ating binasa, may dalawang uri ng worship. Yung isa, totoo ang dapat ng pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. At yung isa, binibigkas lang sa mga labi pero hiwalay ang kanyang puso. So pagpupuri sa pagsamba at sa Panginoon, kailangan bukas ang ating puso. Kaya nga, sabi ni Isaiah chapter 6 verse 3, banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kalwalhatian. Ganon kapangyarihan ang Diyos. Kapangyarihan ang Diyos. Na siya ay tunay. Holy, holy, holy. Sa Biblia, pag ang salita'y inuulit, tulad nito, banal, banal, banal. Ibig sabihin, mahalaga siya. Katangi-tangi. Pangatlo, ang Diyos dapat na ating sinasamba ay mapagmahal at mahabagin. Ang Diyos ba ng iyong sinasamba ngayon ay mapagmahal o mahabagin? O ang Diyos na iyong pinupurihan ay malupit? Tanong ko lang. Kung ang Diyos ninyo ay sinasamba ay mapagmahal at mahabaging Diyos, tama ang iyong sinasamba. Kasi ang Diyos na ito ay magpapakita na ang unang Diyos, ng ating Panginoon Jesus, ang una nagmahal bago tayo nagmahal. Amen po ba? Kaya marunong tayo magmahal. Kahit tayo po, ay di kaibig-ibig sa Panginoon, ipinapakita niya yung katapatan niya sa kanyang pagmamahal sa atin. Mahal niya tayo kahit tayo'y makasalanan. Amen po ba? Do you agree on that? Kahit tayo nagkakasala, yan. Sa weekdays po natin, may mga nangyayari, nasusubok tayo. Natetes yung ating pagiging Kristiyano. Hindi po tayo maging isa sa mga kaming hipokrito. Banal ka, kunyari. Pag linggo, pag nasimbahan ka, sabi nga niya, may helo. Pero pag nasa luwas ka, hello ka na. Bakit? Tungga kaning tungga. Dapat, kung anong mayroon ka nung Sunday, dapat dinasap buhay mo in weekdays. Banal. Siya ay mapagpatawad at nagbibigay ng panibagong pagkakataon. Alam natin, ang lahat ay makasalanan. Kahit ako, walang excuse. Pero, ang Diyos ay mapagpatawad at nagbibigay ng second chances para tayo ay matuto at magbagong buhay. Ano ibig sabihin ng magbagong buhay? Turning point ng life mo. Kung ang buhay mo noon ay hindi mo mabago-bago, kailangan mo magdesisyon ka at kilalanin ang Diyos na iyong sinasamba na kailangan ko, Lord, isurrender ang lahat ng ito sa iyo at mag-turning point ako ng buhay ko patungo sa iyo. Hindi sa kung ano-ano man. Sabi niya sa Arabic, kida-kida.
Pag sinabing kinakida, paliko-liko. Ang kanyang habag ay bago tuwing umaga. Naalala niyo po yung ating prayer and fasting dito na may tema na ang kanyang habag ay bago tuwing umaga. Alam niyo po, sa pagbabasa ng Biblia, kahit nabasa mo na yung katalatang yun, may mga panibagong revelasyon na pinapakita, ang Diyos. Naranasan niyo ba yun? Nasa pagbabasa mo, ay nabasa ko na to, pero bakit? May iba namang revelasyon ang Panginoon. Nararanasan niyo po yun. Kasi, sabi nga, may bago tuwing umaga. May bagong pinapanariwa ang Panginoon. Maging sa buhay mo, may gustong baguhin ang Panginoon. Sabi doon sa Lucas chapter 1, verse 78 to 79, mapagmahal at mahabagin ang ating Diyos. Amen po ba? Amen. Magbubukang liwayway na sa atin ang araw ng kaligtasan. Bakit sinasabi ni Lucas to? Praise God. May pag-asa na tayo. Doon sa bukang liwayway, ay meron na tayong makatanggap na kaligtasan. Tatanglawan niya ang mga nasa kadiliman at sa lilim ng kamatayan at papatnubayan tayo sa daan ng kapayapaan. Hindi po ito literal na kadiliman. Ang sinasabi po dito, yung spiritual na buhay mo. Na lumalakad ka pa rin ba sa kadiliman? Na walang pagkakilala sa Diyos? May pag-asa na, magbubukang liwayway, ang sabi doon sa Lucas. Yun, bubukang liwayway na yon. Ang mayroon doon, kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo. Na siyang magbibigay sa atin ng daan ng kapayapaan. Yan po. Ang Diyos ay sinasabi po natin, the Prince of Peace. Sabi mo nga, the Prince of Peace. Ang Diyos natin ay nagdadala ng kapayapaan. Ayaw ng Diyos ng kaguluhan. Kasi ang gawa ng dyablo ay kaguluhan. Ayaw ng Diyos ang kaguluhan. Ang Diyos natin, ang Diyos ng kapayapaan. Ang Diyos natin, ang sinasabi natin, ang Diyos na in order. Nasa tama. Kaya kilalalin mo ang Diyos kung nasa tama ka ba talaga na Diyos na sinasamba mo o hindi. Sabi sa 1 chapter 4 verse 8, ang hindi daw kumiibig sa Kanya, at hindi kumikilala sa Kanya, hindi niya anak. Kaya sabi niyo, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya minsan may kanta tayo, pag-ibig ang siyang pumukaw, di ba? Pagkat ang Diyos natin, Diyos na pag-ibig. Di po ba? Magmahalan tayo at magtulungan. Di ba? Tingnan niyo po, sabi doon sa Romans chapter 5 verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin. Amen mo ba? Namatay ba si Kristo para sa'yo? Lahat ba tayo naniniwala doon? Okay. Yung pag-ibig na yon ay makapangyarihan. Kasi walang sino man sa
buong mundo makakagawa na hanggang sa kamatayan, ibubuwis niya ang kanyang buhay dahil sa pag-ibig. The sacrificial love that He gave to us, all believers, all sinners, para makita natin na kung sino ba talaga ang Diyos na dapat sambahin natin. Di po ba? Para sa atin, noong tayo'y makasalanan pa, naniniwala tayo na tayo'y pinili ng Diyos. Sa karamihan, ng mga tao sa mundong ito, na trilyon na, bakit pinili ka ng Panginoon? Na maging isa sa mga kaanib ng simbahan, o kaanib o kawan na naniniwala sa Diyos. At nalaman mo na yung katotohanan kung sino ang dapat sambahin at purihin. At pang-apat, ang Diyos natin na sinasamba ay tapat at hindi nagbabago. Naniniwala kayo doon? Ang Diyos natin ay tapat. Hindi siya nagkukulang kahit kailan. Minsan sinasabi natin, He is the God of 1159. Na minsan na di ka na makaalugaga. Pero bigla na lang may darating sa hindi mo inaasahan. Ganon katapat ang Panginoon. At hindi nagbabago kailanman. Ang Diyos ba nila Moises, Isaac at ni Jacob na kanilang pinupurihan ay Diyos ba nating sinasamba ngayon? Amen ba? Amen. Praise God. Kasi baka mamaya, hindi iba. Tandaan po natin, ang sinasamba nila Jacob, ni Isaac, noon, ay Diyos ba nang sinasamba natin ngayon? Siyempre, hindi siya nagbabago. Diyos pa rin natin. Ang pagpapakita na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako, ang tao ay nagbabago, ngunit ang Diyos ay tapat. Tingnan po ninyo. Minsan sa buhay ng tao, pag dumarating ang sinok ay yung kahirapan, kuminsan, nadadala siya sa pagbibigay, ng mga kuro-kuro, na minsan, hindi naman totoo ang Diyos. Bakit pinapahirapan ako? Hindi naman totoo ang Diyos. Kung may Diyos, dapat biyaya ang dadating sa akin. Bakit puro paghihirap? Yun ang mga pananalita na walang tamang relasyon sa Diyos at pananampalataya. Pero kung mayroon kang tama relasyon sa Diyos at kilala mo ang Diyos na iyong sinasamba, meron kang Diyos na sabihin mo na tagapagligtas sa lahat ng bagay, nakapag-provide ng mga pangangailangan mo sa buhay, nakapagtanggol sa lahat ng mga panganib na kinakaharap mo. Ganon katapat. Ang kanyang mga pangako ay hindi nagbabago. Amen po ba? Yung mga pangako niya noon, in the Old Testament, hanggang ngayon, in the New Testament, at sa atin ngayon, ng mga hentil. Regarding sa tagapagligtas, na tayo ay mayroong kaligtasan kung tayo ay nananampalataya at naniniwala na si Jesu Kristo ay Diyos. Amen ba?
Yon ang mahalaga. Sa gitna ng pagsubok, siya ay maaasahan. Amen po ba? Lahat tayo dapat umaasa sa Diyos na ating sinasamba. Na mas makapangyarihan sa lahat ng problema. Ano man problema yan, kayang solusyonan ng Diyos yan. Maliit man o malaking problema, ano po, kailangan mo, meron kang, sabi nga doon, pananampalataya na kayang paguhin ng Panginoon ang lahat ng sistema na hindi angkop, ano po, sa iyong pagkakilala sa Diyos. Kasi ang mga deceiving spirit, minsan pumapasok sa buhay ng tao para guluhin tayo. Hindi tutuparin ang pangakong yan. Minsan pumapasok sa isip natin yan. Ano po? Kapag tayo po ay talagang sabihin natin nasa bangin na ng problema, ano po? May isip mo kung ano-ano na. Hindi natin iniisip muna yung ano ba ang gagawin ng Diyos despite of these trials, struggles of life. Ang Diyos ay maaasahan. Amen po ba? In Hebrews chapter 13 verse 8, si Jesucristo ay hindi nagbabago. Amen ba? Yeah. Kung ano siya noon, ganun din siya ngayon at magpakailanman. Yun ang pangako. Hindi siya nagbabago. Ano yung pinangako niyang kabutihan at ano mga pinangako niyang hanggang ngayon, hanggang sa kanyang pagbabalik, mangyayari yan dahil pinangako ng Diyos. At totoo, 101% mangyayari po yan. Kasi sinabi ng Diyos. Pero pag sinabi ng politiko, huwag ka maniwala dyan. Pero pag sinabi ng Diyos at nangusap sa iyo ang Diyos, 101% mangyayari yan. Pag sinabi ng Panginoon, pagpapalain kita, anak, dahil tapat ka sa akin, naglilingkod, sumasama sa Bible study, gumagawa ng mga bagay dito sa simbahan, dahil tapat ka, kapatid, yung pangako ko sa iyo, na pagpapalain, papagalingin, aayusin, babaguhin, may pagkakaloob ko sa iyo. Basta may tama kang relasyon sa Diyos. Amen ba? Kaya nga sa Malakay chapter 3 verse 6, sabi ni Yahweh, ako si Yahweh, hindi pa kayo lubusang nalilipol sapagkat hindi ako nagbabago sa aking pangako. Ang pangako ng Panginoon, noon, ngayon, at magpakailanman, ay pangako nating hinihintay. At sa kanyang pagbabalik, yun ang ating ine-expect. Mga anak ng Diyos. At sa kanyang pagbabalik, na hindi na tayo, yan, mamumroblema sa pagbayarin sa ilaw, mamumroblema sa pagkain, mga bayarin sa mga bills, kasi yung kaluwalhatian at kapangyarihan ng Diyos at kakaninningan ng Diyos, yun ang magliliwanag. Sa pagkain natin, bubusugin tayo ng pagkain mana na tulad ng ginawa ng ating Panginoon doon sa lumang tipan. Hindi sila nagtrabaho, di ba? Pinadalan sila ng Panginoon ng pagkain, ng mana. Hindi sila ginutom ng Diyos. Ang gagawin natin sa langit ay walang katapusang pagpuri. Kaya dito pa lamang sa lupa, kailangan practice mo na yung pag-worship. Pagsamba sa Panginoon. Hindi pwedeng gaganon-ganon ka sa pag-worship. Paano madadala yung form of worship sa Panginoon kung ganun ka? Sa langit, ang form of worship, yung talagang masaya, nagpupuri.
Yung excited ka na makita ang Panginoon, yung kaningningan ng Panginoon. Hindi mo na poproblemahin kung saan ka kukuha ng pagkain. Dahil doon may pagkain hinanda ng Panginoon sa piging niya. At tayo'y magpupuri lamang. Anong gusto mo? Magpuri o doon ka? Magkukurahawag naman sa baba. Nagkakalayo. Umaapoy. Walang katapusan. Siyempre, doon ka. Komportable ka na magpupuri sa Panginoon. Kaya dito pa lamang, practice mo dapat yung pag-worship. Kasi ang Diyos mo ay Diyos na may likha ng langit at lupa na gumagawa ng lahat. Amen po ba? Kaya sabi doon sa awit, napakabuti ni Yahweh, ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, magpakailanman. At ang last, ang Diyos natin na ating sinasamba ay buhay at makapangyarihan. Pinapakita dito na ang Diyos ay kumikilos sa ating buhay kahit saan man. Amen po ba? Nasimula pa at wakas, ay kung titingin po natin sa buhay natin, siya ay nananatili sa buhay ng bawat isa na mayroong pagkilos at kapangyarihan na nasa Kanya. Siya'y mananatili na buhay sa mga mananampalataya. Amen po ba? Kaya sabi doon sa John chapter 11 verse 25 to 26, sinabi sa Kanya ni Jesus, ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. Ano po? At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ba kayo sa sinabi ko? Sabi ng Panginoon. Kaya kailangan natin mabuhay, nakasama ng Panginoon dahil yung kapangyarihan niya, sa atin, hindi natin kaya, pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos, lahat ng imposible ay posible. Amen po ba? Kaya sa Jeremiah chapter 2, 32 verse 17, si Jeremiah ay nanalangin, Panginoon, Yahweh, sabi doon, nilikha mo ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, walang bagay na mahirap sa iyo. Amen ba? Wala bang mahirap kapag sa Panginoon? Wala. Sabi daw sa Pahayag chapter 1 verse 8, ang Panginoon Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Kung ano siya noon, gayon din siya ngayon at maging sa hinaharap. Kaya sinasabi niya, ako ang Alpha at Omega. Tingnan niyo po kabutihan ng Diyos. Sige, tayo po'y tumayo. Bilang konklusyon, ang sabi po dito, sa ating pagsamba, sa tunay na Diyos na tinatawag na tayo hindi lamang magsilita ng pagsamba, kundi isa-isang mamuhay bilang buhay na inaalay sa Diyos, na ang tunay na pagsamba ay makikita sa ating pag-ibig, pagsunod at pagtitiwala sa Kanya sa lahat ng bagay. Kaya nga doon sa Romans chapter 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat pa sa Diyos. Ang tanong, kapatid, iba samba at kilala mo ba
na iyong sinasamba. Tayo'y manalangin. Panginoon, Ikaw lamang ang aming Diyos at aming sinasamba. Linisin mo ang aming puso mula sa anumang mga karumihan at mga Diyos-Diyosan ng aming buhay. Turuan mo kaming sumamba, hindi lamang sa salita, kundi maisapamuhay namin ang lahat ng mga bagay na natutunan namin. Ikaw lamang, Panginoon, ang karapat-dapat sa lahat ng papuri, parangal at pagsamba. Anumang nakikita mo, Panginoon, sa aming mga buhay na patungkol sa pag-idolatry, hindi lamang, Panginoon, sa mga material na bagay, maging sa aming mga pagkilos at paggalaw, maging sa aming mga pag-uuna, Panginoon, na hindi ka pinupukusan, Panginoon Lord God. Nawa, O Diyos, sa araw na ito, ay magkaroon kami ng desisyon sa buhay. Nakilalanin namin, Panginoon, ang Diyos namin, Panginoon, na kung sino ang aming unahin at aming sasambahin. Kaya sa mga sandaling ito, Panginoon, humihingi po kami ng tulong niyo, O Diyos, na kayo ang mag-reveal sa aming mga buhay kung sino ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Na ikaw, O Diyos, aming Panginoong Hesus, ay tagapagtanggol ng aming buhay at nakapagligtas ng aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyo ang kupurihan, kalulatian, karangalan, pagsamba at pagdakila sa makapangyarihang pangalan mo, Jesus. Ang lahat ng pinatagumpay ng Diyos ay magwika ng Amen.